sports activities. You know, they even have 9-hole golf course, some tennis courts, basketball courts, and different kinds of sports activities or facilities like the Olympic-sized swimming pool. Ang middle side sector ay matatagpuan within the tadpole head of the island at nasa pagitan ng bottom side at top side sectors. Kung saan ilang mga landmarks, buildings at structures ang matatagpuan dito at maging ang ilang mga ruins. Ang Middleside Barracks ay isang malaking military barracks na may 2 palapag. Ito ay nagsilbing tirahan ng mga army personnel at mga sundalo noong bago pa ang panahon ng digmaan. Uy! Oh, narinig niyo yun? Ibig sabihin nun, kailangan ko nang sumakay ulit dahil magtutur na tayo ulit. Ito ay tinatawag na Hearn Battery. Ginamit ito ng mga Hapon noon para sa kanilang propaganda. Meron silang picture kung saan sumisigaw sila ng Banzai! Banzai! At the outbreak of World War II, there were 23 batteries that been installed in this island. Army Hospital. Ang ruins ng gusaling ito ay minsan ang nagsilbing ospital. Formerly used as the island's main medical facility para sa mga sugatan at may sakit na sundalo at maging ng kanilang mga pamilya during the pre-war period. YMCA and the Youth for Peace campsite ay isang malawak na area intended out-of-school youth, scouts, and student campers and hikers. Sa likuran nito ay ang ruins ng former YMCA building na ginamit noon bilang recreational facility ng mga military personnel na nakadestino sa Corregidor. Ang Filipino-American Friendship Park ay isang monumento na nagpapagunita sa close friendship and camaraderie sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos in times of war and in peace, which is depicted by 10-foot-high statues of a Filipino and an American soldier. Bottom side sector encompasses the lower part of the island. Maliban sa current location ng Corregidor Hotel, ang area ay isang flat stretch of land. South Dock. Ang daungan na ito ay formerly a US Navy wharf. Sa ngayon, ito ay ginagamit na dock area ng mga yate, ferry boat at iba pang vessels ng Philippine Navy. Ang South Dock ay nagsisilbing alternatibong daungan sa mga panahong malakas ang hangin at mahirap dumaong ang mga sasakyang pandagat sa may North Dock. Sa daungan na ito, na tinatawag na Lorca Dock, ay ang dako kung saan sumakay si General MacArthur sa PT Torpedo Boat 41 noong March 11, 1942. Patungo sa Bogo Dock sa Misamis Oriental, kung saan naroon ang eroplanong maghahatid sa kanya sa Australia noong sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noong panahon ng digmaan.
tanging ang ruins na lang ng Lorca Dock ang makikita ngayon. Di kalayuan sa ruins ng Lorca Dock, kung saan siya sumakay patungong Misamis for Australia, ay matatagpuan ang malaking estatwa ni General Douglas MacArthur. Ang famous line ng general na "I shall return" ay hindi maaaring mawaglit saan mang monumento ni General Douglas MacArthur dahil ang pangako niyang ito sa Pilipinas ang naging hudyat upang makamit ng Allied at guerrilla forces ang tagumpay para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang plazang ito ay itinayo in honor of General Jonathan Wainwright, ang deputy commander noon ni General MacArthur, who took over command of the Filipino and American forces in the Philippines nang si General MacArthur ay umalis patungong Australia. Nang kubkubi ng puwersang Hapones ang Bataan at Corregidor, si General Wainwright ang naging instrumento upang mapanatili ang moral at fighting spirit ng American at Filipino soldiers noon. During the pre-war days, ang gusaling ito ay ginamit bilang eskwelahan ng mga bata. It used to be a one-room school building for children of military personnel na naninirahan noon dito sa Corregidor. Ngayon, ang building na ito ang ginagamit na opisina ng Corregidor Foundation na siyang responsabling nangangalaga, nangangasiwa at nagme-maintain ng tourist island na ito. Ang North Dock, kung saan halos lahat ng vessels going to this island ay dito dumadaong, kilala din bilang North Mine Wharf. Ang North Dock, which is facing in the direction of the province of Bataan, ay ang main docking facility ng Corregidor. Tail end is the remaining portion of Corregidor's long and twisting tail na hindi na nabigyan ng kaukulang pangalan ng lugar. The western half of this narrow 2.5-mile area na kung saan matatagpuan ng isang low ridge with several distinct hills ay sinasabing naging malaki ang bahagi sa military operations during the siege of Corregidor noong 1942 by the Japanese forces at maging noong 1945 nang bawiin na ng American forces ang Corregidor sa mga Hapones. May mga ilan din na recently constructed buildings, structures, and parks na matatagpuan dito sa tail end. Of course, they campaign for the government that we will be receiving our total independence in 10 years preparation time. Statue of the Filipino Woman. Malinaw ang dahilan ng pagkakatayo ng monumentong ito, na nakasulat sa inscription sa paanan ng monumento, dedicated to the Filipino woman, for her involvement in the many events in our history, but most importantly, served as a symbol of peace and inspiration to our gallant men in their fight for the preservation of our honor and freedom. President Manuel Quezon Park. Ang park na ito ay para naman sa karangalan ng ating Pangulo ng Bansa noon, si President Manuel Quezon, na naging malaki din ang bahagi upang mapanatili ang katatagan at kagitingan ng ating mga sundalong Pilipino noong panahon ng digmaan. Filipino Heroes Memorial. The memorial is one of the newest landmarks in Corregidor na nagbibigay karangalan sa mga bayaning Filipino na nakipaglaban para sa ating kalayaan at kasarinlan. It was erected and inaugurated in 1987 and 1992 respectively, at naglalaman ito ng 14 na murals depicting the different eras in struggle from the Battle of Mactan in 1521 to the more recent People Power Revolution in 1986. Ang memorial complex ay dinisenyo ni Francisco Manosa. Samantalang ang murals at ang statue of a Filipino soldier farmer ay inukit naman ni Manuel Casal. Ang President Sergio Osmeña Park ay matatagpuan sa tabi ng Filipino Heroes Memorial. Itinayo bilang pagbibigay parangal kay Sergio Osmeña, ang pangalawang Pangulo ng Philippine Commonwealth, na nakasama at nakatuwang ng Pangulong Quezon noon dito sa Corregidor. Ang Japanese Garden of Peace. Ang dako na ito ay nagsisilbing Japanese War Memorial Shrine
at nagpapagunita sa atin na ang ilang mga sundalong Hapones kasama ang kanilang pamilya at mga kamag-anak ay nanirahan din dito sa Corregidor noong panahon ng World War II. Narito din within the garden ang mga anti-aircraft guns which are relics of the war. Matatagpuan din dito ang isang maliit na pavilion kung saan naroon ang ilang Japanese memorabilia at mga World War II photographs. It was donated as a symbol of goodwill from the Japanese government. Bukod sa beautifully landscaped Japanese garden, nakaka-relax ding tanawin ang breathtaking view of seascapes at iba pang mga islands mula sa lugar na ito.